Ano pong significance ng compliance ni VP Sara dun po sa writ of summons? Well, malaking bagay po to dahil sa normal po na proseso, pag nagkakanda ka ng pre-trial, nakapaloob dito sa mga answers, yung kanilang mga ebidensya, yung mga depensa, at pag nagkanda ka ng pre-trial, doon minamarkahan yung mga exhibit ninyo, mga annexes ninyo. Kaya kung hindi siya makakapag-submit, wini-waive niya yung kanyang karapatan para makapag-submit ng maayos na reply. But in this case, since this is a sui generis at marami tayong mga nakikitang mga kakaiba, no, na kung minsan ay wala sa rules, siguro tignan po natin kung ano yung mga magiging hakbang na susunod. Pero po, meron po bang magiging epekto sa House Prosecution Panel ang non-compliance ni VP Sara sa writ of summons? Well, pag-aaralan namin kung ano yung kanilang magiging susunod na hakbang kung sakasakaling hindi sila magsasubmit. Pero kami sa prosecution, tuloy-tuloy lamang kami at kung ano man yung magiging aming susunod na hakbang, sisiguraduhin namin na hindi ito makakaapekto sa aming pagpepresenta ng mga ebidensya.